4, 3, 2, 1. Okay, good day mga ka-airsoft, good day mga kabigman. Ngayon mga ka-airsoft, nandito na naman tayo. Tatalakayin ko lang yung isa sa pinaka-importante na bagay dito sa ating hobby, no? Isa sa mga pinakamasakit sa ulo pag na-experience tong bagay na to. At ganun pa man, isa sa mga nagdudulot ng problema sa mga airsoft player dahil sa hindi alam kung ano yung tama at dapat na gawin doon sa mga unit nila. Okay? Mga airsoft na timing nandito, itong una nyo nakikitang magazine is a magazine of a Glock series. Okay? Ayan to. Itong unit na to, melik daw, sabi ng ating ka-airsoft. Kaya, yan ang ating susolusyonan ngayong araw na to, no? At saka, hindi lang basta leak ang nakikita ko base sa problema nito. Okay? Dali. Itong unit na to is said to be, masakit sa ulo. Sumasakit yung ulo ng ating ka-airsoft dito sa unit niya kasi ilang beses niya nang pinagawa, pina-repair, napagastos na rin siya ng maraming beses dito sa unit na to, no? Dito sa magazine niya na to. Kaya mas minabuti natin na ituro to sa live para yung mga ka-airsoft naman natin is hindi naman palaging matotrauma sa paglalaro ng kanilang airsoft, no? Okay, syempre unang-unang kailangan nyo, ang number 1 na kailangan ninyo is screwdriver. Hindi para ipansikwat, hindi para ipansundot. Mamaya ipapakita ko yan. Then yung special tools na pangkalas ng mga valve, syempre sa inlet valve, then sa output valve. Yan ang mga kailangan. Then yung pansikwat, no, I don't know kung anong klaseng tools to, pero nakita ko lang to, pero ito yung ginagamit namin na pansikwat sa o-ring. Okay, yan. Then ito rin, high kappa magazine, ito troubleshoot natin, ipapakita ko rin sa inyo kung paano at anong dapat gawin natin kung sakaling ma-experience nyo yung leak dito sa mga unit na to, no? Alam naman natin na masakit talaga sa ulo, nakakainis pag yung unit mo merong leak, di ba? Isa sa nakakainis na parte yan ng ating paglalaro. Kaya ngayon, ipapakita ko sa inyo para hindi kayo basta-basta sumasakit ang ulo at maloloko ng kahit sino. Okay, itong magazine na to is from, I think, magazine to ng mga China unit, double bell, kasi ang mga Taiwan hindi ganito, no? So, sarado to. Then, merong label na ganito, no? Kung di ako nagkakamali, double bell tong unit na to, China to, no? Okay, itong magazine na to. Okay? So, sumasakit ulo ng ka-airsoft natin. Tara, reveal na natin. Start na natin. Unang-una yan, yung mga tools na gagamitin. Tapos, syempre, yung silicone spray. Syempre, hindi mawawala yan. At saka yung isang baso ng tubig. Ngayon, para saan ba yung isang baso ng tubig na yan, Big Man? Yan. Ngayon, malalaman ninyo kung para saan, kung anong pinakasilbi niyang magiging silbi ng isang basong tubig na yan, no? Kailangan clear, kailangan walang kulay para madali niyong makikita kung ano man yung mamaya papakita ko sa inyo. Okay? So, let's begin, no? Ito kaninang itsura nito, ganito. Yan, ganyan. Yan, ha? Ngayon, para maalis to, syempre, ito, susundutin nyo tong part na to. Ito. Sundutin nyo, then slide nyo to. O, yan. Kung meron naman kayong kuko, mas madali, ito. Hatakin nyo lang to. Hatakin nyo to, itong part na to, then slide nyo yan. O, yan. Okay, no? Pero pag wala kayong kuko, medyo mahirap hatakin talaga to, no? Okay, so, then, number 2, ang kailangan nyo is lagyan nyo siya ng gas. Kaya kailangan may gas kayo para malaman ninyo kung nasan yung leak. Kung wala kayong gas, patay na. Hindi nyo malalaman. Kasi, kailangan mapagana muna natin siya. Okay? So, lagyan natin ng gas. Ayun. May nakita nyo nilagyan ko ng gas, sumisirit sa paligid. So, may isa siyang problema. Yung rubber dito sa paligid ng nozzle, wala na, no? Okay?
So, lalagyan natin yun. Tapos, ayan, merong mahina na sumisirit sa kanya. Okay? Ayan. Ngayon, ang gagawin natin, ayun, ililik test natin. Ayun, no? Ewan ko lang kung nakikita nyo yung bubbles na umaangat. Ayan. Ibig sabihin, meron leak. Ngayon, from there, obserbahan ninyo kung saan nanggagaling yung leak. Diba? Okay. Based on my observation, penga kung basahan, Ma'am Sally muna. Ayun, nasa likod ng laptop. Mga ka-airsoft, no? Based on my observation, nanggagaling yung leak doon sa main o-ring, hindi sa valve. Okay? Kadalasan yung mga ka-airsoft natin, inaakala na pag merong leak yung unit nila is galing yun sa valve. Nanggagaling sa valve. Which is maling paghihinala yun, no? Okay. Ang main o-ring, located dyan, dito. Papakita ko sa inyo. Dito yan located sa paligid nitong magazine. Ayan, yan, dyan. Sa paligid niyan. Ang akala nung iba, dito agad sa inlet valve. Okay? Nasisira lang ang inlet valve sa maling paggamit. No? Pero ito, nasisira to pag ang magazine is nababagsak. Nami-misalign yung o-ring dito, yung main o-ring. Ngayon, wala akong nakitang leak sa inlet valve. Ang pinaka-problema ng inlet valve is nawawala yung rubber sa gitna niya. Yon, so solusyonan natin yon. Pansinin niyo, pag gagasan ko, sumisingaw siya, di ba? Kasi wala na yung rubber dito sa gitna niya. Ayun, sa gitna nung mismong valve. Okay? Ngayon, kailangan lalagyan natin siya ng rubber. Okay? So, syempre, kukuha tayo sa ating mahiwagang baul. Ayan, okay. Ayan, kompleto yan, different sizes. Kompleto yan, different, for different models. Ayan, nandyan lahat. Okay? Kompleto yan. Ngayon, kuha lang tayo, syempre. Okay, buksan natin. Okay, so, ngayon, tabi muna natin to. Ito, papakita ko sa inyo, ito yung o-ring na inilalagay sa mismong inlet valve. Ayan. Ganyan lang siya kaliit. Ayan, tignan nyo. Diba? Ayan. Hindi ko lang alam kung visible ha, kung kita, pero ayan, lagay natin dito. Ayan. Ito siya. Ay! Malsik. Ayan. Ito siya. Okay? Ayan, yan. Napakaliit, di ba? Ayan. Ewan ko lang kung kita nyo ha, mga ka-airsoft. Ayan. Napakaliit niya. Ayan. Yan yung ilalagay natin doon. Okay? Kunin natin. Kaya importante ito eh. Alam nyo, importante na meron kayong mga iba't ibang klaseng tools na dapat nyong gamitin doon sa unit natin, no? Hindi kayo gagamit ng kung ano-ano, hindi kayo gagamit ng basta-bastang tools, okay? Kasi masisira lang yung unit nyo. Ayan, nilagyan na natin, nandun na sa loob. Ngayon, lagay natin to, tingnan nyo. Wala na sumisingaw pag hinahanginan ko. Ngayon, sumisingaw siya dito. Ayan, nasa main o-ring. Okay? Ngayon, natin. Okay? Binasingaw ko na. Ha? Ngayon, kailangan nating malaman to. Dali ha. Saan na ba yung screwdriver? Allen yata to. Allen nga. Ayan, Allen, no? O, Allen. Okay, bubuksan natin to using Allen screw. Allen wrench pala, sorry. Yan, bubuksan natin yan ha. Bakit? Unang-una, bakit ba siya sumisingaw? Kasi lack of silicone oil or nalalaglag itong mismong magazine. Pag nalalaglag mo yung magazine, ang tendency is nami-misalign yung mga o-ring. Okay? Nawawala sa tamang alignment. Ayan na. Okay, alisin mo muna yung screw mahaba. Safety mo lang, tapos ito sisikwatin mo lang. Yun, ayan na, lumalabas na. Okay, hawakan mo maigi, kunin mo yung o-ring.
Kailangan masikwat eh. Ayun, no? Ayun, no? Oh. Okay, patay tayo dyan. Warak ang o-ring. Ayan, no? Eh, yung o-ring niya is, ayan na. Ito na. Ito na yung sinasabi ko. Mapansin niyo yung o-ring niya. Wasak. Diba? Yung o-ring ngayon, kaya nawasak yan kasi hindi siya nalalagyan ng silicone oil. Diba? Ngayon, sa pagkakataon na nawasak yung o-ring na yan, medyo masakit na sa ulo yan. Kasi, kailangan mong maghanap ng replacement o-ring para mapalitan mo yan. Diba? Tandaan nyo, itong unit na to, China, hindi standard ang o-ring nito. Pag ang unit ninyo is China lang, hindi standard. Ayan o, rubber yan. No? Ayan o. Atake natin ha. Napipingas siya kasi nga, hindi naalagaan ng silicone oil. Ayan. Kaya ang sinasabi ko sa inyo, silicone oil ang makakatulong ninyo para maging mahusay yung unit ninyo. Ayan o, wala na siya. Warak-warak na yung o-ring niya, di ba? Ngayon, syempre, try natin kung pwede itong mga o-ring natin dito. Kasi hindi nga standard to dahil China. Tignan natin kung mag-work yung mga o-ring natin na nandito. Okay? Yan, ngayon, parang masyadong malaki. Patay tayo dyan. Pero subukan natin, no? Yan. Sa pagkakataon na to, talagang magpapalit tayo, no? Ayan. Dapat yata mas manipis na o-ring. Pero tignan natin to. Masyado yata makapal tong o-ring na to. Ayan na. Ayan. Tignan natin kung papasok siya. Trial and error yan. Syempre, di ba? Awa naman ng Diyos, umubra, pumasok, pero malalaman pa rin natin maya-mayang konti. Okay? Ayan, ngayon, syempre, pag nabuksan nyo na, punasan ninyo yung paligid. Alisin ninyo yung mga dumi-dumi sa paligid na pwedeng kumalang, na pwedeng, ayan o, kita nyo, diba? Ayan ha. Naalis na tong o-ring na to. Pansin nyo yung loob. Pansin nyo yung loob, meron pa pala. Diba? Kaya importante i-inspect nyo, importante ma-check nyo. Meron pa pala. Ayan, papakita ko sa inyo, lalabas ha. Ayun o, ayan. Nakita nyo naman, diba? Yan, nakita nyo naman, lumaglag. Ayan, diba? Yan. O, yan. Kaya, importante ma-check nyo, then malinis ninyo manually kasi patuloy lang ang leak dyan kung hindi nyo siya malilinis. Kung merong mga foreign element na nandun sa loob. After that, lagyan nyo ng silicone oil. Yan. Yan yung sinasabi ko ha, yung silicone oil, napaka-importante yan. Bagay na binabaliwala ng iba, pero sinasabi natin na napaka-importante. Akala nung iba, hindi sila naniniwala sa atin, akala nung iba, mas magaling sila. Well, kung magaling sila, di sana nagtuturo na sila, nagga-guide sila. Pero dahil nga hindi sila nagga-guide, so, hindi sila magaling malamang, di ba? Ayan. Okay, ngayon, tignan natin. Subukan nga muna natin maglagay ng medyo maliit kasi gusto ko akap na akap eh. Tingin tayo ng medyo mas maliit na version ng o-ring. Parang kasi mas maliit, mas maganda kasi mababanat siya. Okay? Ayan. Ayan o. Ipwesto mo lang, syempre, ipwesto mo yung dalawang gilid. Tapos, hawakan mo, then ito, ang silbi nito, panghatak para mailagay mo siya. Ayun. Ayan, ayan. Tignan natin kung uubra, pero sana umubra, no? Ayan. Kasi nga China to, so wala siyang standard na pyesa. Ngayon, kung paano mo inalis, balik mo lang na ganun. Okay, ayan. Diba? Tapos, lagay natin to. Yun. Okay, then hatakin natin, then balik natin to. Sana umubra siya, no? Para, ayan. Para matulungan natin yung ka-airsoft natin na hindi sumakit ang ulo. Tapos, lagay natin to. Okay, then sikipan natin. Titignan lang natin kung uubra, no? Ako, hanggat maaari gusto ko makatulong, hanggat maaari gusto ko umubra siya. Kasi, syempre, pag hindi umubra, masakit yun eh. Kasi papauwiin natin, papaalisin natin yung ka-airsoft natin nang hindi na-resolve yung problema niya na hindi tayo nakatulong. Parang masakit yun sa parte natin, no? Okay. Yan, higpitan lang. Saktong higpit lang pala mga ka-airsoft ha. Huwag nyong masyadong, alam mo yung higpit na may harlong gigil. Kasi
pwede kayo mapahamak na. Okay, so pinalitan natin yung main o-ring, pinalitan rin natin yung o-ring ng inlet valve. Tignan natin, lagyan natin. Ayan na. Okay, ngayon wala tayong naririnig, pero syempre ililik test pa rin natin yan. Obserbahan natin mga ka-airsoft kung may bubbles. Ayan, sa nakikita ko, meron pang bubbles na maliit. Ayun, no? Kung nakikita nyo bang umaangat? Di ba? Ngayon, syempre, higpit pa natin ng konti pag ganyan. Ibig sabihin, hindi pa ganun lumapat yung o-ring. Higpit pa natin. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang higpit, konti-konti lang. Huwag talagang hihigpitan ng gusto kasi baka sumobra naman sa higpit, no? Ayan, konti-konting turn lang. O ngayon, tignan natin kung meron pang bubbles. Merong maliit. Ayun, meron ako nakikita, no? Pero, mas humina na siya kumpara mo kanina. Ngayon, alisin natin yan. Totally alisin natin. Kasi, hanggat may bubbles kayo nakikita, it means na leak pa rin yun. Diba? Okay, ayan na. I just hope sana wala na. Parang meron pa rin. Meron pa rin. May umaangat pa rin, no? Ngayon, sige pa, konti pang higpit. Okay. Parang meron pa rin. Meron pa rin. So, sa pagkakataon na yan, ilabas muna natin yung hangin. Pasingawin natin siya, no? Okay, pasingawin natin. Tapos, check natin to. Baka medyo maluwang to. Okay? Yan. Basta dahan-dahan lang. Wag lang kayong maiinip, no? Dahan-dahan lang ang higpit, dahan-dahan lang ang pihit. Tignan natin kung meron pa rin. Ayun mga ka-airsoft, mukhang wala na. Kasi kung meron yan, meron kayong bubbles na makikita, di ba? Medyo ililiyad ko para makita ninyo. Ayun, wala na. Di ba? Wala na tayo nakikitang leak. Ibig sabihin, nagawa natin ng tama, no? Yun lang naman, ganun lang naman ang pagre-resolve ng leak. Okay? Ibig sabihin, wala nang leak to, okay na yung unit, hindi na tumatagas. Ngayon, pag ganun pangyayari, katulad dito, nilalagyan natin, hindi na sumisingaw. Tignan nyo. O, hindi na, di ba? Okay na. Kasi, nalagyan na natin, number 1, ng o-ring to. Then, yung main o-ring dito na napulbos na, tulad nito, is pinalitan na natin ng bagong main o-ring. Okay? Ayan, ngayon okay na to. Syempre titignan natin kung magpa-fire siya sa isang unit. Kunin natin, tignan natin. Although wala naman kasi tayong double bell dito, pero subukan na rin natin. Baka makita natin kung magpa-fire na, no? Pasok natin. Kasa firing. Ayun, okay na. Rapid fire natin to. Rapid fire. Ayun, okay na. So, ngayon, kita nyo naman, on the spot, on camera, nagawa natin nang walang kaproblema, nang walang hassle, nang walang sakit sa ulo. Okay? Kaya ito, ngayon, okay na to, para sa ating ka-airsoft, hindi na siya problema rito. Ganun lang kadali, ganun lang simple ang isang bagay. Itong unit na to, yung Glock niya, is hindi sa amin binili, no? Kasi itong magazine na to, is magazine to ng Glock China. Glock China double bell, yung may hard case, no? Magazine to nun, so hindi sa amin binili to, kaya babayaran ng ating ka-airsoft yung number 1, yung o-ring ng inlet valve, yung main o-ring at saka yung labor ng pag-repair at saka pag-troubleshoot nito. Okay? Pero pag sa amin binili, wala siyang babayaran. Okay? Itong isang unit naman ngayon, tignan natin to. Ito ay magazine ng high kappa. Okay? Magazine ng high kappa, so meron daw leak. Tignan natin kung meron nga. Kailangan lagyan natin siya ng gas.
Ayun, sigurado naman naririnig nyo, di ba? Okay. Uy, medyo malakas ang leak niya kasi naubos yung gas niya. Ayan, so alisin natin tong mismong base pad. Sundutin natin dito. Forward, then another sundot. Okay. Yun. So ito. Importante itong base pad, ha. Huwag nyo nga hayaan mawala to kasi ito yung pinaka-depensa ng magazine ninyo sa impact. Halimbawa, just in case na nalaglag. Okay? Ngayon, lagyan ulit natin ng hangin tapos magle-leak test tayo. Yan. Alamin natin kung saan nanggagaling yung leak. Ang lakas. Hala. Ayun. Makikita nyo nanggagaling yung leak sa gilid. Di ba? Ibig sabihin, hindi sa inlet valve. Ayan, sa gilid. Ayun, sa gilid nang gagaling, di ba? Ibig sabihin, hindi siya sa inlet valve lumalabas. So, yung mga ka-airsoft natin, pag nakarinig na sumisirit, ang akala nila kagad, yung leak is dito, sa inlet valve. Which is mali. Ang ginagawa nila, kinakalikot yung inlet valve, hinihigpitan using a flat screw. Which is mali yun. Okay? Ang ginagamit sa paghigpit ng inlet valve, sa pag-access ng inlet valve is a special tool like this. Sa paraang yan, hindi masisira yung inlet valve nyo kasi pag pinasok nyo to, distributed yung magiging puwersa. Hindi sa kabilang tenga or sa kabilang tenga lang. Distributed. Dalawang tenga is nagsasanib puwersa para lumuwang to. Okay? Hindi pwedeng screwdriver kasi pag screwdriver, hindi distributed yung puwersa na binibigay nyo, napipingas to. Naalis to. Okay? Ganon, ha? Ngayon, sa nakita natin, kaya importante ang isang basong tubig. Ganon ka-importante ang isang basong tubig kasi sa isang basong tubig, malalaman ninyo kung saan nanggagaling yung leak. Okay? Ayan. Meron tanong dito. Big man, yung bang ginagawa mo is applicable into different types of magazine? Yes, applicable tong ginagawa ko kasi ganito rin halos ang na-experience ng ibang magazine. Magkakaiba nga lang sila ng the way ng pagbaklas. Okay? Itong ginagawa ko, pagbaklas ito sa Glock at saka sa Hi-Capa. Iba pa rin ang pagbaklas pag 1911, pag Beretta, pag CZ, pag Sig Sauer, iba-iba yung paraan ng pagbaklas. Okay? Pero itong ginawa ko is effective to sa mga Hi-Capa magazine at saka sa Glock. Okay? Ngayon, nakita naman natin, meron talagang leak doon sa mismong ano natin, sa mismong valve, no? Ngayon, kukuha tayo syempre ng tools para pambaklas sa kanya. Kuha muna tayo ng flats ng screwdriver para maalis natin yung tigas, no? Okay? Then after that, saka natin gagamitin to. Okay, yan, naluwagan na natin. Ngayon, iwasan nyo to, tatalsik to. Kaya i-press ninyo, then saka nyo kalug-kalugin, ayun. Okay, ayan na. So, lumabas na ito. Ito yung pinaka-screw, ayan na. Then, ito yung pinaka-butt niya, tapos ito yung loob. Alisin muna natin to kasi baka tumalsik, makakastorbo sa atin. Okay, ang gagawin natin number 1 is linisan using silicone oil. Kaya ganun ka-importante ang silicone oil pagdating sa airsoft, no? Kung kayo, nakabili kayo ng airsoft sa iba, tapos hindi kayo tinuruan ng paggamit ng oil, napakamalas ninyo kasi yung binilan ninyo is walang kaalam-alam sa airsoft. Okay? Pero pag dito sa amin, talagang i-guide namin kayo. Huwag kayong mag-alala kasi hindi po kayo mapapahamak dito sa amin sa Bigman. Okay? Sa Bigman, lifetime warranty. Itong katulad nitong unit na to is may problema, no? May problema yung magazine. So, libre lang po ang repair nito. Okay? Not unless na mayroong mga major parts na kailangan palitan. Kumbaga, yun ang dahilan kung bakit magbabayad lang siya. Okay? Ito, alisin muna natin to. Yan, o. Okay, ingatan nyo na wag ninyo masira yung o-ring kasi pag nasira yan, problema na kayo. Okay? Kasi babayad na kayo. Ayan, ayan. Okay, ayan, yan.
Ayan, kung makikita ninyo, medyo kapos sa silicone oil yung o-ring kasi dapat ang o-ring is round dyan. Pero ito, mapapansin nyo, nagkaroon na siya ng kanto. Ayan, parang meron na, parang actually rectangle or square na siya, di ba? Dapat yan round dyan. Pero dahil nga hindi nalalagyan ng silicone oil, yan ang naging nangyari. Okay? Ngayon, syempre, yan, sa palad mo, yan, medyo, yan, iikot-ikot mo. Parang mamassage siya. Not totally mawala yung mga kanto, pero maging ano siya, maging rounded man lang yung mga gilid niya, no? Hindi naman natin naalis kasi wala na kumbaga parang medyo nag-ano na nga siya, square na no? Gusto lang natin medyo mabawasan yung mga kanto. Medyo maging rounded pa rin siya, no? Pero kung hindi man, papalitan na lang natin kung hindi man ububra na to, okay? Ayan. Pero tingin ko hindi na rin uubra. Para makaiwas na lang tayo sa problema, kukuha tayo ng o-ring, okay? Sayang, oh. Pero tingin ko kasi hindi na siya, tingin tayo, baka meron tayong o-ring na ganyan kalaki, na ganyan kanipis. Oops, tingnan natin. Ayan. Bawat o-ring kasi may size, hindi naman tayo pwedeng gumamit ng, ayan o. Ang normal na o-ring is ganito, round. Ito yung good na o-ring. Ito yung bad, yung medyo meron na siyang kanto. Okay, no? Ang normal, ganito, pero ito yung bad. Ngayon, tignan natin kung fit siya. Maswerte pa rin si bossing, mukhang fit. Tignan muna natin. Okay, fit naman siya, hindi niya na kailangan mag-antay, okay? Ayan, ngayon alisin muna natin kasi kailangan natin linisan. Okay. Yung ka-airsoft kasi natin, mga ka-airsoft taga Romblon. So pag ito, actually, pwede ko pang ilagay ito, kaya lang dahil nga sa shape niya na puro kanto na, dyan lumalabas yung mga hangin. Okay, no? Kaya papalitan natin ng mas bago na o-ring para hindi na siya magpabalik-balik. Taga Romblon yung ka-airsoft natin. Kung ipapaship natin na ganito pa rin yung o-ring na ilalagay natin, kawawa naman. Pero ganito na ang ipapalit natin. Okay? Yan. Ito. So ito, ngayon, kuha tayo ng silicone oil. Sprayan to. Tandaan nyo, sa tuwing kakalagay nyo ang airsoft nyo, lagi nyong iisipin, dapat yung pagkalag ninyo na yun na yung una't huli. Kasi, yung airsoft ninyo, kung araw-araw ninyong babaklasin, yung airsoft ninyo, maagang masisira, maagang magre-retire. No? Kaya, lagi nyong patatandaan, tuwing babaklasin nyo yung airsoft ninyo, yun yung una't huling pagbabaklas ninyo. Huwag nyong pangarapin na everyday babaklasin nyo yung airsoft nyo kasi yun yung pagkasirang mangyayari na sa kanya. Okay? Atake natin. Yun, i-align natin paikot. Yun, okay. Yan. Okay? Yan. Yan. Ngayon, sprayan natin ng silicone oil. Kaya kayo, kung mahal ninyo yung unit ninyo, gumamit kayo ng oil. Pero kung hindi nyo mahal yung unit ninyo, okay lang, wag na kayo mag-silicone oil, no? Pero kung yung unit ninyo, gusto nyo, mahal ninyo, gusto nyo tumagal siya, gamitan nyo siya ng oil. Para yung unit ninyo, hindi kayo na problema sa kanya. Okay? Tabi muna natin to, baka tumalsik. Laking problema to. Pag tumalsik to. Oops. Mo. Okay. Yan. Okay. Ngayon, pasok natin to. Ayan. Lagay natin nasa ilalim na yun. Okay. Balik natin to. And syempre medyo kalugin natin. Okay. Okay. Yan. Tama ba ako? Okay naman.
Okay, then balik natin yung screw. Yan, titignan natin to kung na-resolve ba natin. Again, saktong higpit lang, huwag masyadong manggigigil. Huwag masyadong madiin, huwag masyadong gigil. Okay? Yan, saktong higpit lang. Tignan muna natin. Okay. Yan. Sa unang testing pa lang mukhang positive na. Yun. Yan. Wala tayong nakikitang bubbles, wala tayong nakikitang umaangat. Mukhang na-resolve natin sa una pa lang. Okay. Oo, wala akong nakikita, wala rin ako nararamdaman. Balik na rin natin. Okay, mukhang positive, 'di ba? Mukhang maganda ang naging outcome, mukhang maganda ang kinahinatnan ng unit. Okay? Bunutin natin, syempre. Okay. Subukan natin dagdagan ng gas para malakas siya, baka mahina lang. Ayan. Okay, may gas na. Ngayon balik natin to kasi importanteng laging nandyan yan. Ayan. Ngayon tingin tayo, kuha tayo ng unit para ma-fire na man lang natin siya, no. Tingnan natin kung walang problema yung other parts niya, like outlet bulb. Okay, kasa ilak. Okay. Okay? Okay? Okay. Yan. Walang naging problema. So, gumagana. Na-resolve natin yung leak. Yan. Okay? Yan. Ngayon, dalawang magazine para sa mga ka-airsoft natin. Na-resolve natin. High Kappa. Glock. Ngayon, samantalahin ko na rin yung pagkakataon dahil meron naman ako ritong Beretta magazine. Okay? Yan. Ito. Punasan ko lang. Okay. Okay. Meron naman tayo ritong Beretta magazine. Okay. Itong magazine na to, I think meron din problema to. Okay. Ngayon, ito, sasamantalahin ko ganito. Si Beretta, okay, medyo komplikado ang pagbaklas ng Beretta. Kasi, mapapansin nyo, wala siyang screw. Wala siyang screw. Ngayon, si Beretta, kailangan kung saan nyo siya pinukpok, sa kabaliktaran nyo, ipapasok. Okay? Halimbawa, pinukpok nyo sa side na to. Dapat ipapasok nyo dito. Okay? Bakit? Papaliwanag ko yan sa inyo. Okay? Pasok muna natin dito. Tapos, kuha tayo ng maliit na martilyo at saka maliit na pang-consol sa na tools. Ito. Yan. Okay? Yan ang gagamitin ninyo kay Beretta, tapos maliit na martilyo. Okay? Ngayon, kailangan natin dito. Check natin dito. Yun, no? Yan. Okay? Mapapansin ninyo, mga ka-airsoft, to, ito na, lumawit na siya, di ba? Pinukpok natin dito. So, lalagyan natin to ng X mark. X mark. Ibig sabihin, hindi rito pwedeng ipasok. Hindi, pentel pen. Para kita sa camera. Okay. Ito, ibig sabihin, ito yung side ng negative. Yan. X mark. Ibig sabihin, wag dyan ipapasok. Okay? Yan. Ito yan. Yan, ha? Yan. Atakin nyo to. Okay? Number 1. Number 2. Okay. Yan. Okay? Bakit si Beretta hindi pwedeng bawat side pupukpukin mo or ipapasok mo? Mga ka-airsoft, papakita ko sa inyo to. Ito yung shafting na ginamit sa kanya. Shafting lock kung tawagin ito, ha? Okay, yan, ha? Yan. Kung mapapansin ninyo, hindi ordinary shafting rack yan. Itong shafting rack na to is makinis tong part na to. Ito, naka-knurling.
mapapansin nyo yan, ha. Hindi ko lang alam kung makitang maliwanag sa camera, pero itong part na to is naka-knurling to. Magaspang. So, itong part na to magaspang, itong part na to makinis. Parang ito yung ulo niya, ito yung katawan hanggang paa. Ito yung ulo kasi magaspang. Ayan, no? Ayan, no? Magaspang, ha? Hindi ko lang alam kung maliwanag na nakikita sa camera, pero yun na nga, magaspang tong part na to. Okay? Ito, makinis. Makinis yan. Ngayon, pag yan, to, ha? Ganyan ang purpose, ganyan yan, di ba? Pag ito, nagkamali kayo na dito nyo ipinasok, ang tendency, itong part na to luluwang. Pag ito lumuwang to, is hindi na magiging fit to. Tandaan ninyo, hairline lang ang magkamali kayo dyan, problema na kayo. Okay? Pag itong part na to lumuwang, hindi na maglalakyan. Ang mangyayari is, hindi na gano'ng mapepresto. Okay? Ayan. Kaya, kung saan nyo inalis, kung saan nyo inalis, halimbawa, ganyan, di ba? Yan. Dito nyo pinukpok, the other way around, dun nyo ipapasok. Okay? Yan. Hindi pwede magkabaliktad na ito naman ang ilalagay mo rito. Hindi pwede yon. Masisira nyo to. Luluwang to. Pag to lumuwang, wala nang paraan para mapasikip nyo ulit to. Okay? Ayan. Dito natin inalis. Okay. Ngayon, babalik ko muna kasi pinakita ko lang naman. Kasi tutuklasin natin kung ano at saan natin dapat baklasin kung saan nanggagaling yung leak. Ayan. Ganyan na pagbalik, oh. Ayan na. Okay? Yan. Yan. Kailangan walang salat, eh. Sa pagkakataon na to, meron pa. Yun. Pasok na itong isa. Yun, kailangan walang salat yan. Flat na flat yan, no? Hindi pwedeng may salat, okay? Ngayon, lagyan natin ng gas para malaman natin kung saan nagli-leak. Ayun. May leak nga, mga ka-airsoft. Ngayon, tignan natin kung saan nagli-leak. Kung mapapansin ninyo, nanggagaling yung leak sa ilalim. So, ibig sabihin, saan? Sa valve, sa inlet valve. Oh, yan, oh. Nanggagaling siya dito sa ilalim, eh, 'di ba? Pag dito siya nanggagaling yung leak, ito dito sa gilid dito, ito. Ibig sabihin, ang leak is nasa main o-ring. Okay? Pero ito, ang nanggagaling yung leak sa ilalim, ibig sabihin, ano ba yung nasa ilalim? Ang nasa ilalim is the inlet valve. Okay? Yan, ngayon, yan. Tulad nga ng sabi ko, hindi tayo gagamit ng screwdriver, hindi tayo gagamit ng flat screw, hindi rin tayo gagamit ng pansikwat. Merong special tool na ginagamit para dito. Ano yon? Yung ganito. Okay? Special tool to para sa inlet valve. Pasingawin muna natin. Okay, pinasingaw natin para syempre walang pressure. Okay, ngayon, ito. Bunutin natin yung inlet valve. Ayan. Okay, ito yung itsura ng inlet valve. Ayan. Yan yung itsura niya, 'di ba? Okay. Ngayon, syempre sa tulong na pa rin ng silicone oil natin, lalagyan natin ng oil. Okay, yan ha. Yan. Ito din dito rin. Lagyan natin siya ng oil. Ngayon, syempre, medyo ikaskas mo para kung may dumi, kung may aluminum flux na tinatawag, rebaba is maalis. Mga foreign element. Okay? Then, balik natin. After that, ito. Okay? Pag ganun pa man, saktong higpit lang, huwag gagamit ng matinding puwersa. Okay? Ngayon, lagyan natin ng silicone oil. Ay, ng gas pala. Ayan na. Nalagyan na natin ng gas. Ngayon, tignan natin kung may leak pa. Dito sa akin, mga ka-airsoft, wala na akong nakikitang leak niya. Wala nang bubbles, wala nang umaangat, wala na. Kahit ano, wala akong nakikita. Ayun, sa ilalim, wala tayong nakikitang leak, di ba?
Yan. Observe natin. Yan. Wala na sa leak test. Based on our leak test. Okay, di ba? Ayan. So, ngayon, kunin natin magazine. Siyempre, i-try rin natin i-fire para malaman natin kung talagang magpa-fire pa siya. Kung talagang wala namang problema yung unit, di ba? Yan. Okay, di ba? Tingnan natin. Kuha tayo ngayon ng Beretta unit. Okay, this is a Beretta unit. Pasok natin. Naglalag ako. Yan, Beretta unit. Kasa natin. Resume. Na-resume. Lumabas. Walang ya talaga to. Walang ya talaga tong phone na to. Ayun. Okay, buti nag-resume. Pasensya na, no? Lumabas siya, no? Okay, so ngayon, tignan natin ngayon to. Ito yung magazine, no? Na troubleshoot natin. Ayan, no? Yung may X. Pasok natin. Kasa na. Ready to fire. Okay. Okay na siya mga ka-airsoft, no? So, nagawa na natin yung unit na para sa ka-airsoft natin. Okay? Ayan, kung makikita ninyo, ayan. Nakita nyo kung paano yung pag-troubleshoot ng iba't ibang magazine. Ito yung Beretta, ito yung Glock, ito yung Hi-Capa. Okay? Yan yung tatlo. Ngayon, bilang bonus, syempre gusto ko kayong bigyan ng pabaunan ng bonus. Okay? Big man, okay lang ba na dina-dry fire natin yung unit? Yung ginagawa ko, yung ipinuputok ko ng walang bala. Okay? Magkaiba yung the way ng pag-dry fire ng karamihan sa pag-dry fire ko. Okay? Kunin natin ulit yung Beretta. Siya na lang gawin nating sample. Okay, no? Magkaiba yung the way ng pag-dry fire ko. Kung mapapansin nyo, yung pag-dry fire na ginagawa ko, lagyan natin to ulit ng gas, ha. Yan. Kung makikita ninyo, yung pag-dry fire na ginagawa ko is, pinapasok ko, kinakasa ko, binababa ko tong slide stopper. Binababa kong ganyan. At hindi ko siya binibitawan. Okay? Hindi ko siya binibitawan kasi mag-o-open slide yan pag pinindot natin. Okay? Yan. Kung mapapansin nyo, yan, ha. Hinahawakan ko siya. Iba yung dry firing na ganito. Iba yan. Yun yung dry firing na nakakasira. Kasi ina-absorb ng slide yung impact. Pero yung dry firing na ganito, is yung safe na dry firing. Kasi hindi ina-absorb ng slide yung impact. Bagkus, nire-recoil niya para hindi mapunta ang impact lahat sa blowback housing. Okay? Ayan, no? Pero yung ganito, yan ang pinaka-delikado sa unit natin, sa airsoft natin. Okay? Ayun. Yan yung pinaka-bonus tips and info ko sa inyo. Okay? Mga airsoft, dito nyo lang makukuha yan sa Big Man. Walang ibang airsoft shop na nagtuturo niyan. Walang ibang airsoft shop na magkakaroon ng concern na mag-effort ng time na turuan kayo niyan. Okay? Yan. Dito lang yan mangyayari sa Big Man. Kasi dito, i-guide natin kayo papunta doon sa tamang paglalaro. Okay? Again, naituro ko paano pagbaklas at pag-repair, pag-troubleshoot ng Hi-Capa, ng Glock at ng Beretta. Okay? Kaya ayan mga airsoft, gamit tayo ng mga proper tools. Hindi lahat ng tools pwede sa unit natin. Bawat tools ay may tamang pamamaraan ng paggamit sa mga airsoft natin. Okay? Hindi uubra ang screwdriver lang, hindi uubra ang Allen wrench lang. Kailangan meron ka ng iba't ibang tools kasi yung iba't ibang tools na yan
Yan ang magiging gabay mo, yan ang magiging katulong mo para maging maayos yung pagre-repair mo ng unit mo. Okay? Mga ka-airsoft, thank you po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Abi, pa-finish.